Hello, Queen Boraot, as in Queen B. Oh my gosh. Kamusta ka na? I'm happy to see you again. Mami Janet Chuchu sa radyo. Pero pag sa TV, Jan Fontanilla. yes, Jan Fontanilla. Tari, dalawang characters ka doon. Anyways, anong pinagkakabalan natin bukod sa pagiging sikat sa social media? Oo naman, nasarap naman pakinggan doon mula sa Oo isang naman. Mami Jana. So ayun na nga, andito tayo ngayon sa shoot ng Ako Si Kindness. Kasi gagawa ako ng role or I will play the role of Liwanag at nakaka-excite. So sino si Liwanag dito? Si Liwanag ayon sa script isang trans woman na nag-ibang bansa kasi nakipagsapalaran doon, tapos ngayon bumalik kasi na broken hearted. May iniwan siyang aso na si Heka, kung di ako nagkakamali. Ayan. So babalikan niya yung aso niya kasi mahal na mahal niya kasi yun ang baby niya. At nakaka-relate ako dahil madami rin akong babies na naiwanan. Yung mga dogs? O ibang babies? Parehas na rin. Parehas na rin. But anyways, first acting job mo to? Hindi naman kasi nabigyan na rin ako ng mga roles sa short film, yan ng Artista Film Productions. Pero ang isa sa pinakamalaking nagampanan ko ay yung pelikula sa yung All About Her, directed by Joel Lamangan. Tapos katatapos ko lang din kay Direk Joel din. Hindi ko alam kung pwede magitin yung pelikula kasi ongoing pa pero ang cast doon ay mga bigating stars na Eric Quezon, yan si Direk Eric, Arnel Ignacio, ayan, tapos si Direk Joel din kasama. So anong pakiramdam from social media, diretso mainstream? Kumbaga mainstream acting, yan, kumbaga parang ibang mundo naman. Actually, Mami Jana, nakakatuwa kasi hindi lahat ng content creators bibigyan ng pagkakataon na katulad nito. Kaya talagang pinagbubutihan ko. At isa pa, super thankful ako kasi ang daming mga kumukuha sa akin. Makadami naman, no? I mean, may mga ilang kumukuha sa akin. Kaya nakakataba talaga ng puso kasi natatap ako ng mga producers, ng director, ng mga talent scout na yun nga gaya na sinabi ko, hindi kasi lahat talaga ng content creators, hindi naman ako million followers, pero nagiging bahagi ako ng mga pelikula, ng TV series. Ayun, kinukuha nga ako at nabibigyan ako ng pagkakataon na maging character sa mga ginagawa nilang kwento. Diba? Kumbaga, ikaw ba may mga celebrity ka, yung mga artista na gusto mo maka-work? Yung mga ina-idolize, sino-sino ba sila? Madami. Pero unahin ko na muna yung mga panahon natin, no? Sige, ayan. Sige. Siyempre pangarap ko ang nag-iisang Nora Honor. Kasi bigatin talaga yan. Maricel Soriano, ayan. Siyempre, Sharon Cuneta. Yung mga big stars talaga. Yung mga reyna, ha? Oo, mga reyna. Kahit simpleng role lang, okay na sa akin yun. Basta kasama mo sila. Kasama ko sila. Siyempre sa panahon ngayon, mga Marian Rivera. Diba? Magandahan, ha? Yes. Kailangan i-level natin yung ganda natin kay Marian Rivera. At saka hihingin ko yung ganda niya. Pero ikaw ba, kumbaga naisip mo sa sarili mo na minsan sa buhay mo, kumbaga magiging celebrity ka na rin. Kumbaga, kasi di ba from social media, superstar, sikat, and then suddenly, ito, maarte na, artista na. Siyempre pinangarap ko rin ito ng bata pa ako, pero naniniwala talaga ako, Mami Jana, na hindi pwede nangangarap pa lang Kailangan talaga kumikilos ka rin. Trabahuhin. Mo yung pangarap mo. Hindi siya yung pangarap na ibibigay sa'yo kapag hindi mo siya tinrabaho. Ay, oo naman, nakaupo lang, di ba? Oo, so kailangan mo talagang trabahuhin din. At ayun na nga, isa sa mga naging paraan ko ay yung pagiging content creator at napapansin ako ng mga producers. So nakakatuwa na nabibigyan ako ng chance na ganito. At yung pangarap ko na umarte natutupad. At isa pa sa pinaka-importante ay yung maging mabuti kang tao, magkaroon ka na magandang pakikisama sa mga taong nasa paligid mo, nasa paligid mo, lalo tigit pagdating sa production. Una mong mamahalin ng production. Correct, kasi sila talagang bumubuo hindi pwedeng magaling ka lang. Hindi pwedeng yung craft mo talagang impressive. Ang kailangan din, isa sa pinaka-importante, good character. Pakikisama at respeto. Attitude, proper attitude. Para more and more projects, di ba? Ganon. Pero sa mga boys naman, sa mga celeb natin mga boys, sino ba yung mga in mind na gusto makatrabaho? Crush na crush ko ni si Queen Dennis B. Trillo. Bakit? Ay gosh, nung bata pa ako talagang
crush ko siya kasi gopong-gopo ako sa kanya. So, nakita ko na siya sa mga events pero hindi pa Gwapo ako talaga nagkakaroon ng eh. chance na makausap. Siyempre yan, Jeneline Mercado din, 'di ba? Oo. Magaling na artist The kasi fan wife, din oo. ako ng journey niya, napakahusay. Simula nung starstruck moments niya hanggang sa naging talagang popular actress siya. Nakakatuwa na talagang napakagaling na niya ngayon. Ayan. Siyempre, isa pa, Meme Vice. Ay, oo, Ayan. oo. Actually, ayun, Ang madami nag- nagsasabi na may resemblance ka ako kay Meme Oo, Vice. ang nagpaumpisa ng pagtanggap sa mga trans, di ba? Yes. At natutuwa ako kasi hindi ko na-expect na kilala din ako ni Meme Vice. Kasi nung umattend ako nung kanyang And the Breadwinner Is, nilapitan ko siya kasi nga magko-content ako, mamuburaot ako sa kanya. Tapos, hindi ko in-expect na sabi niya, oh my gosh, ikaw si Buraot sa TikTok. So, natulala ako ng ilang segundo kasi hindi ko yun Starstruck in-expect. ka, Sobra, na-overwhelm ako na-recognize niya ako. Siyempre, superstar yan eh. I mean, a big star. So, Correct, napaka kilalang kilala at hinahangaan ng mga Becky na katulad natin, diba? Pero kung magkakaroon ka naman ng pagkakataon na magkaroon ng kissing scene sa isang male celebrity, sino naman ang nasa isip ng isang Queen Bee? Alam mo, medyo nakinilig ako. Malay natin, di ba? Nangyayari naman yan, di ba? Meme Vice ko meron, di ba? Yes, Dennis Trillo talaga. So si Dennis Trillo dumadaan talaga sa mga panaginip mo. Ay naku, hindi lang sa panaginip. Talagang laman siya talaga ng puso't isipan. Wow! Ang lakas baka Jeneline Mercado, di ba? Kaya Jeneline, alam mo na ha. Dahil ako buraot ko, baka maburaot ko si Dennis Trillo sa'yo. So kung magiging babae ka, gusto mo Jeneline Mercado? Oo. Kasi para sa'yo na si Dennis Trillo. Yes. Kaso nga lang, there is only one Jeneline Mercado. Diba? And there's only one Queen Bee. Yes, ayun diba? lang. Gusto ko yun. Diba? Totoo naman, diba? Pero ikaw ba, sa dami ng ginagawa, medyo busy na, nagko-content pa rin ba? Nagko-content pa rin ako kasi syempre kailangan, hindi ko pwedeng pabayaan yung social media ko kasi doon ako nag-start. Yes, at ayun na nga, ito yung pagkakataon ko para pasalamatan lahat ng mga natutuwa sa contents ko kasi hindi ko rin naman ina-expect na tatanggapin yung simpleng kalokohan na ginagawa ko na ini-enjoy ko lang din naman na ayun, nagkakaroon ng impact sa mga manonood lalo na sa LGBTQIA+ community. Tinanggap ako ng buong buo, naaliw sila sa ginagawa ko at kahit merong mga bashers pero dead man na tayo doon kasi ang importante yung mga napapasaya natin. Correct, oo. Paano mo ina-entertain yung mga bashers? Paano mo hinahandle? Unang-una tinatawanan ko sila kasi nga so yun ang klase pag-entertain ginagawa mo, laugh lang to yes, death. tinatawanan ko sila kasi lahat ng mga sinasabi nila nakakaaliw in my part kasi natatawa ko kasi yung ilan hindi totoo. Yung ilan meron din naman pero dinededma ko na lang. So sinasabi ko na lang sa sarili ko na kung wala akong bashers, ibig sabihin hindi effective yung ginagawa hindi kasi kat. Totoo yan. Oo, diba? So, para tsaka inggit, pikit. Yes, exactly. Diba? Totoo yun, nararanasan ko yun. At saka, let's just take it this way. Pag may masama kang sinasabi sa kapwa mo, ibig sabihin, yun ka. Totoo, yun yung personality mo. And diba? in real life naman, pag nakilala ka, hindi. Yes, I attest that. Naku, diba? ayoko mami dyan na masisirang image ko. Gusto ko kantingin nila sa akin kung maharot, malandi. Gusto ko yun. Siguro sa content lang naman, di ba? Pero yung sa puso mo, hindi naman. Oo naman, kasi madami na ako napatunayan na mabuting tao ako at madami nagmamahal sa akin. Yes. In real life. At yung mga nakikilala ko ngayon, thankful ako kasi nare-recognize sila ako as a content creator, naaliw sila sa akin, sinasabi nila sa akin na malaking tulong yung ginagawa ko sa kanila kasi nga hindi ko ina-expect talaga na mayroon akong mga natatouch na puso yung may mga pinagdadaanan sa buhay, lalo tigit na may mga mental health issues na nakakatulong pala talaga yung ginagawa ko sa kanila na sa simple pagpapatawa ko sa kanila, yung pain na nararamdaman nila nababawasan. Kanina nga na-mention mo yung tungkol sa maraming nagmamahal. Kamusta naman ang puso ni Queen Bee? Oh my gosh, ayoko sabihin. Are you in love? In love ako everyday. In love ako sa ginagawa ko. In love ako sa mga taong nakakasalamuha ko. Sa totoo lang, mas mapagmahal ako sa kaibigan. What about yung isang person na pwede mo sabihin na mahal ko siya, akin siya? Dennis Trillo. Hindi, what I mean yung yung in real life. In real life? Kasi si Dennis Dream pa ngayon So may karelasyon ba si Queen Bee? Yes, meron ako. Ang saya! Magti 10 years na kami. Grabe! Oo, so hindi ko siya pinapublic kasi natutunan ko na mas maganda pa ganito. Pag mga ganyan bagay, private talaga. Kasi
nare-respeto mo din yung tao kasi At hindi may rin mga siya, maninira. yes, May hindi rin inggit, siya, oo. hindi rin kasi siya exposed or hindi rin siya sanay sa mundong meron ako. So narespeto ko yun. Kaya tumagal kami ngayon Ng 10 years. Ng 10 years. Oo. So, ikaw ba, kumbaga, ano pa yung mga pangarap mo? Ang pangarap ko, napakadami pa. Unang-una, Oo. pangarap ko pa na madaming matulungan. Ay, wow naman. So, parang hindi siya si Buraot Queen na, no? Kasi sa totoo lang sa family ko, sobrang all out ako eh. Sobrang kung kaya kong ibigay lahat, ibibigay ko. So, Thank you. ganun din naman sa ibang tao. Salamat, Queen Bee. Salamat.